Good day mga ka-works. So ngayon ay part 3 na tayo dito sa ating pit bike modification. So ngayon maglalagay muna tayo ng ng brace dito. Dadagdagan natin yan para gumanda yung forma. Ngayon dito, ganun din. Mula dyan, papunta dito sa may siko niya. And then lagyan natin ito ng flat bar din na magkoconnect dito. And then yung ang ating engine support. Yun muna guys. Pagkatapos nun, puporma na natin yung tangke. Sana all. So yan guys, at samahan nyo ako. A few moments later. So guys, ito na yung ating ilalagay dito. Yan. Kailangan supportan nyo yan. So ayan guys, nalagay natin yung bracket dito, tsaka dito sa harap. Wala na, finish na. So nalagay na natin yung dito sa lalim, itong kanyang engine support, engine bolt. So yun naman next. A few moments later.
So guys, ito yung plastic na ikakabit natin. Ito ay pang CRF 110. Sana all. So bago natin ito isukat dito guys, lagyan mo natin ng tape para hindi magasgas. Ito kasi plastic na to, sa gabal kasi ito eh. So lagyan natin ng ganito, packing tape lahat para hindi siya magasgas. Yeah, boy. So ito yun siya guys. Meron pa yung nakalagay. Yan. Ito. So ayan. Ito yan siya guys. Yan. So yan siya. Yan ang magiging forma niya. Ganyan. So ito yung tangke. Gagawin natin tangke. Pantay halos ito ng ano. Itong sa center post. Tapos pag ganyan yan siya dyan. Taas. So yan ang magiging tsura niya guys. So guys, medyo mahirap talaga yung part na to, yung paggagawa ng tangke. Kasi kailangan naka-align siya ng maayos kasi siya yung babasihan hanggang sa likod. So, meron na rin akong idea guys kasi dati nakagawa na ako ng ganito isang beses. Ito mismo yung plastic CRF 110. Ang kaibahan lang kasi nila nito guys, ay yung chassis noon ay gawa ko buong chassis noon gawa ko. Kaya yung chassis nito na yun kasi medyo makitid. Yung chassis na hindi masyadong malapad. Ito malapad siya. Kasi ito guys, nakapansin nyo to, straight lang ito. Sinundan lang yan. Kumbaga, straight lang siya. So yun lang ang sinundan ko. Yung sa akin naman guys, naka-bend yun dito. Ayan, naka-bend yan dito papasok. Kaya yung chassis niya hindi ganun kalapad. Medyo makitid ng konti. Ang problema nun guys, tumatama itong plastic kasi tumalapad siya. Sa malamang magtatabas pa ako dito sa plastic ng kaunti. No! God, please, no! No! Para lang pumasok itong plastic sa loob. Para bumagay sila doon sa tangke. So, yan guys. So, ito yung natabas ko na pinaka-pattern ng tangke. Ayan siya guys. Yan, kung makikita nyo. Yan siya. Nice. Yan siya. Yan. Yan na yung magiging itsura ng kanyang tangke. Di totoo yan. Yan. Ganyan guys. So ito, dadaan pa sa mga maraming pukpukan, bend. Bola lang yan. Kasi isusunod ko yan siya guys sa position. Katulad niyan. Yan. Kailangan susunod siya. Parang ganyan yan siya guys. Oh. Yan. Nakalubog ditong tatamaan itong plastic. So yan yung magiging itsura niya guys. So bukas, sundan niyo yung part 4 natin. So doon, bukas baka mabuo natin itong tangke at makita niyo kung paano mabuo to. At saka susunod natin pagkatapos ng tangke guys, susunod natin yung subframe. At pagkatapos ng subframe, upuan na tayo guys. And then pagkatapos ng upuan, tayo yung tambucho na. Nagawa tayo ng pipe na bago nito. Bagong pipe. Racing pipe. Actually, hindi racing pipe. Mukhang racing lang. Kasi gusto nang mayari yung stock lang. Ayaw nyo nang maingay. Gusto niya stock lang.
So gagawa natin siya ng bagong tambutso. Yan din bago kakalasin. Ipo-full weld yung mga ipo-full weld at pipinturahan. So abangan nyo guys. Abangan nyo hanggang sa matapos yung hanggang sa mabuo to. Kung ano yung magiging itsura niya. Sigurado exciting yun guys. So yun lang. Hanggang dito lang muna tayo guys. At abangan bukas yung part 4. So bukas tangki na yung gagawin natin. So yan lang muna guys. At thank you for watching. At siyempre pa-like and share na rin ang aking video para mapanood naman ng iba. At siyempre pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please pa-subscribe naman para at least makadagdag naman sa aking mga subscriber at lumago pa yung aking YouTube. So yun guys. Maraming salamat at bye-bye.